mas higit kang maraming tao, mas higit na problema yan kung hindi nagkakasundo-sundo. Ang hirap i-deal ng tao. Ang mga bagay, madali lang i-organize. Katulad halimbawa dito, lagay mo lang doon. Ito, lagay natin dito. Itong mixer, lagay natin dito. Itong podium na ito, lagay natin dito. Doon, lagay natin doon. Ang dali lang, wala na yung amalan. Pero ang tao, mapakahirap i-manage, i-organize. Amen. Sige nito, lagay natin sa gano'n. Ay, pastor, maglinis na lang po ako. Alam niyo na, in the kingdom of God is highly regulated. Merong order. So kapag mas dumadaming tao, pagka walang unity, walang order, mas hinihirap. Amen. Tandaan niyo ito, if you are not in your place, you become an obstacle. Sa team, for example, dito sa church, kung saan team yan, but importantly, sa church. Kaya tayo ay may sarili-sariling lugar na binigay ang Panginoon sa atin. We have our own place. Sa team ministry, meron kayong full potential na gustong magamit ng Panginoon para sa vision. Yun yung ilalabas ninyo. Hindi ilalabas ninyo ang iyong sariling galing para lamangan ang isa't isa sa inyo. Nais ko ipagpatuloy yung ating in-exhort ko sa inyo nung nakaraang linggo na 3 important keys to progress in the plan of God. Kasi nakikita niyo as we are, kung anong nakikita ninyo, we believe that we are progressing. Hindi lamang tayo, of course, hindi tayo naniniwala na nagpo-progress tayo dahilan lamang sa nakita natin na nag-extend tayo. Kahit na wala kayong makita. Amen. Sa panlabas. But we always believe that God's will for us is to progress. Ang manifestation sa buhay natin yun yung bunga. Halimbawa tayo sa building na ito, sa church na ito, we have a vision that, Lord, we want to be a greater blessing in this generation. Gusto namin, Panginoon, na maging higit kami, na maging pagpapala. Hindi lamang, Panginoon, sa amin lang dito, kung ilan-ilan lang kami. Nais namin, Panginoon, na dumami ang mga tao na miministeryuhan namin ng paglago sa Panginoon upang magamit din nila ang kanilang mga kaloob at sila man, Panginoon, ay lumago at magamit mo sa generation na ito. Ako ayon din sa pagkatawag mo sa kanila. At nais din natin na tayo ay maging pagpapala sa mga kapastoran na ma-cater din natin sila, mapagamit yung venue na ito para makapag-cater din tayo na maging kumbaga makapagbigay din ng resources sa mga pastor. Amen. So hindi natin magagawa yun sa kapirasong building na ito, kapiraso. Although pwede din naman, pero limitado. Amen po ba? Nasusundan po ba ninyo ako? Pero again, kung ang vision na yan, na natili lang sa loob at hindi nag-manifest, wala din. But vision, again, no matter how strong without faith to carry it out, will remain just a vision. Kahit sa ating pamilya, ano man ang maganda mong nakikita para sa iyong pamilya, kung mananatili yan, hindi nagmamanifest, wala yan siyang bunga. Ang bunga sa isang puno, ang bunga, yun yung pinapakinabangan ng tao. Amen. Amen po ba? So kung ang vision mo nag-manifest, yun yung bunga. Makikinabang yung mga tao. Doon yung kapakinabangan ng vision. But again, faith. Now, let's talk about faith. Ano lang ito, mga pahapyaw-hapyaw na lamang. Tingnan natin ang Hebrews chapter 11, verse 30 to 34. Natalakay na natin ito. But the Lord will minister to us. Amen. The Word has already authority in its own. And we believe that we have the Holy Spirit on the inside of us. And the Holy Spirit is our great teacher. Hebrews chapter 11, verse 30 to 34. By faith. By what, everybody? By faith. So pansinin niyo, it is by faith. Not by works, not by effort. It's by faith. Kung meron mang works, but ang umpisahan yan ay faith. By faith, the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. So hindi bumagsak ang walls of Jericho kasi umikot sila ng 7 times. Amen. Bumagsak ang walls of Jericho sa pamagitan ng pananampalataya, by faith. Amen. Yung faith nila, pagsunod sa salita ng Diyos, naikutan yun. Pero kung kahit na inikutan nila 7
days yon or 40 days or ilang araw man yon, magsisigaw man sila doon, kung walang pananampalataya, hindi babagsak. Amen. By faith, sa 31, by faith, harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. Verse 32, and what more shall I say, for the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah, also of David and Samuel and the prophets. Verse 33, who through faith, through what, everybody? Faith. Through faith, subdued kingdoms. So hindi sila nagsubdue ng kingdom because they were all too powerful. Ang makinarya nila, ang kanilang mga weapons ay nakakalamang kaysa sa ibang kaharian. Hindi yon. So bali, nagtagumpay sila ika sa pamagitan ng pananampalataya. Work righteousness, obtained promises, stop the mouths of lions. Hindi dahil sa malakas siya, but through faith. Verse 34, quench the violence of fire, escape the edge of the sword. Out of weakness were made strong. Out of weakness, they were made strong. Amen. Kaya, nakakaranas ba tayo ng panghihina? Of course. Nakakaranas ba tayo ng kapaguran? Of course. Amen. Subalit, pagbibigyan ba natin ang kahinaan upang patuloy tayong panghinain? No. We have God, we have the Word of God, we have the Spirit of God. And we have been, meron tayong Biblia, meron tayong Espiritu ng Diyos, at umaattend tayo ng church for how long na? Ilan ang mensahe ang narinig mo? Amen. Yet, kapag dumating yung mga challenges, hindi mo pa rin alam ang gagawin mo. Yun yung dahilan kung bakit natin ang salita ng Diyos, kaya meron tayong tagapagturo, meron tayong preacher, meron tayong pastor, to break down the Word of God. I-break niya. Amen. Halimbawa, yung salita ng Diyos, isang napakalaking tinapay. Amen. Ito, ang Bible, isang napakalaking tinapay. Hindi isusubo sa inyo, Lord, o kain. I-break down niya into pieces. Yun yung inyong tagapagturo. Yun yung inyong preacher. Na-break down, breaking down the Word of God by piece. Para napapakain tayo. Amen. Nabibigyan tayo ng sangkap. Para pagharap natin sa buhay, may dumating man giant, Lord, alam ko ang gagawin. Amen. Narinig ko kay Pastor ganito, sinabi niya ayon sa salita, buksan mo ang Biblia mo, and then, by that, sa pamagitan ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos, the Holy Spirit will connect with your spirit. You will have the strength. Praise the Lord. But we are strong in the Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are strong in the Lord. Prophesy. Amen. You are strong in the Lord. Stop the mouths of lying in weakness, or out of weakness were made strong, became valiant in battle, turned to fight the armies of the aliens, sa pamagitan lahat niya ng pananampalataya. I said all that, binasa natin yun upang sabihin that there is no real success in the kingdom of God without faith. Sa kaharian ng Diyos, walang tunay na success maliban sa ginawang success ayon sa pananampalataya. Amen. Katulad ng walls of Jericho, hindi yan siya bumagsak dahilan sa tayo ay umikot. O umikot sila ng 7 days, bumagsak. Amen. Ang lahat ng pangyayari sa kaharian ng Diyos, everything works through faith. Pero again, without faith, sa pag-i-involve mo, wala yan siya. Hindi nakakapagpagsak ng wall yan. Pupunta ka dito halimbawa ng Sunday, punta ka lang. Hindi babagsak ang wall ng Jericho sa buhay mo ng pagpunta lang.
But you have to have faith in coming to church. You have to have faith in giving. Amen. May pananampalataya. Amen po ba? There is no real success in the kingdom without faith. Nothing in the kingdom is accomplished through or without someone's faith. No kingdom success will ever be accomplished in our generation without our faith. Sa generation na ito, wala ding ma-accomplish sa generation natin kung hindi sa pamagitan ng pananampalataya. Ang authentic na move ng Panginoon, sabihin natin authentic, ang tunay o authentic na move ni Lord ay ginawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung kayo ay may nakakakita na itinayo na church, ang ganda-ganda, huwag kayong mag-judge sa appearance. Kasi may pwedeng gawin ang tao na akala mo maka-Diyos, subalit kung hindi ginawa ng naaayon sa pananampalataya, natural lang yan. It's not kingdom. It could appear as if godly, pero if God is not involved, hindi yan siya kingdom progress. Amen. At paano natin malalaman if it is a kingdom progress? Ito ay ginagawa sa pamagitan ng pananampalataya. Pagtayo sa salita ng Diyos, pagsunod sa ipinakita ng Diyos. Amen. At tayo ay nagre-release ng pananampalataya upang magawa at maganap ang kalooban, ang plano ng Diyos sa ating henerasyon. Amen. At salamat sa Panginoon na tayo ay nagiging kabahagi. Amen. Lagi kong binabanggit ito na thank God that we are still in the game. Amen. Aren't you glad? Hindi po ba kayo natutuwa? Ako, natutuwa ako ng Panginoon. Lagi kong pasasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat sa iyo. Ang isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung kanyang biyaya, and then pinagpapasalamat ko sa Panginoon, ang Panginoon, salamat na ako o kami, o ako particularly, ay kabahagi ng iyong ginagawa sa mundong ito. Now think about that. Ang Diyos ay merong ginagawa sa generation natin, and you are a part of it. Tinawag ka ng Diyos upang maging kabahagi. Amen. At sa atin din, halimbawa, pinapagawa sa atin ito ng Diyos. Amen. Aren't you glad that you can be a part of this? But again, it will work by faith, through faith. Na kapag kayo ay magbo-volunteer, amen, una, ibibigay ninyo yung buhay ninyo sa Panginoon o sa Panginoon ninyo yung offer. Hindi kay pastor. Amen. Yun yung pananampalataya. Hindi siya tao sa tao lang. Nasusundan pa po ba ninyo ako? Ibibigay muna natin ang ating sarili sa Panginoon. Panginoon, narito ako. At your service, Lord, na ang kailangan natin, this is to progress in the plan of God, individually ito. So hindi lamang ito pang corporate, kundi sa buhay natin. You need vision. You need faith. And itong pangatlong ito, ay binanggit natin partnership or teamwork. Kahit sa, alam niyo mga kapatid, kahit sa individual lang nating buhay, sa atin, personal, hindi na sa corporate, hindi na sa marami, group. Sa corporate or sa individual, hindi mo lang kailangan ng vision, hindi mo lang kailangan ng faith. Kailangan mo ng mga tao. Halimbawa lang, sa pamilya niyo, may vision ka man, may faith ka man. Pero hindi kayo nagkakaisa sa loob ng bahay, ano mangyayari doon? Amen. Partnership and teamwork. Divine relationship yan siya. Or in other words, last people who are working together in unity. United. Kailangan ng unity. Amen. Walang ma-accomplish na great magkukota ko ng ilang mga talata. Ng ilang mga quotation. Sabi ni Helen Keller, alone, we can do so little. Together, we can do so much. Sabi ni Helen Keller, blind yan siya. Bulag yan siya. Sabi niya, alone, we can do so little. Kakaunti ang magagawa natin kung tayo ay nag-iisa. Pero kung tayo ay sama-sama, makakagawa tayo ng napakarami. So, exponential
growth na tinatawag. Kapag merong sama-sama. Pero again, ino-note ko lang, hindi lang yan siya sa pagsasama ng mas maraming tao. Maraming tao na nagkakaisa. Yun yung point doon. Marami ka mang tao, alam mo, mas higit kang maraming tao, mas higit na problema yan kung hindi nagkakasundo-sundo. Ang hirap i-deal ng tao. Ang mga kagamitan, ito, napag-alaman ko, naunawaan ko, sa pag-organize, sa organization, for example, sa pag-organize, ang mga bagay madali lang i-organize. Katulad halimbawa dito, lagay mo lang doon. Ito lagay natin dito. Itong mixer lagay natin dito. Itong podium na ito lagay natin dito. Doon lagay natin doon. Nadali lang, wala na yung angala. Pero ang tao, mapakahirap i-manage, i-organize. Ilagay natin Sister Winnie doon sa backup. Ay hindi po, Pastor, ba't backup lang? Ako yung song leader. Amen. Sige ganito lagay natin sa gano'n. Ay, Pastor, maglinis na lang po ako. So kapag mas dumadaming tao, pagka walang unity, walang order, mas humihirap. Amen. Tandaan ninyo ito, if you are not in your place, you become an obstacle. Sa team, for example, dito sa church, usaman team yan. Pero importantly, sa church. Kaya tayo ay may sarili-sariling lugar na binigay ang Panginoon sa atin. We have our own place na tinatawag. Kasi if you are out of your place, hindi ka nakakatulong, nakakahadlang ka. Amen. Minsan, hindi natin naintindihan yun. Kung ano ang utos ni Pastor, gawin mo. Huwag yung sasabihin mo, parehas lang naman yan, Pastor, ministeryo din yan. No, you stay in your place. You stay in your boundary. Kaya hindi ako nagpapaawit, di ba? Napapansin ninyo? Ngayon lang ako huling kumanta ulit. 1990, yung aking pagkanta sa pulpito na kahulihan. 1992, sa Saudi. Ang una kong ministeryo, song leader. Sa Saudi. Kaya, ewan ko, natudod pa ngayon yun. But anyway, staying in your place. Itong mga nuggets na lamang po ito natatandaan natin sa ministry. Kasi, alam niyo po ba, maidagdag ko lang, alam niyo na, in the kingdom of God is highly regulated. Merong order. Sa kingdom ng Panginoon, merong ranks. Merong order. O isang halimbawa lang naiisip ko. Halimbawa, pinakain ng Panginoon yung nag-miracle siya, hindi po ba? Ang ginawa niya, ang sabi ng Panginoon ganito, have the people sit down. Paupuin mo mga tao. Hindi yung mag-miracle, halimbawa, agawan. Uy, haka yan! O kaya, hakis mo na lang dyan. Amen. Ang point ko, order. Kasi sa Diyos, merong order, merong ranking, at merong laging order. Amen. Alam niyo po ba ng paglalagay sa order, mararanasan ninyo yung kapangyarihan at himala ng Diyos? Sa pamagitan lamang ng pagkakaroon ng order. Sapagkat doon nakikita natin sa order ang presensya ng Diyos. Whenever there is disorder and confusion, sabi ng Bible, God is nowhere in it. Hindi mo matatagpuan ng Panginoon sa confusion, where there is confusion, gulo-gulo. Kaya merong order. When God wants to do something in the earth, kung ang Diyos ay gagawa ng isang bagay dito sa mundong ito, He raises up a leader. So mag-raise up siya ng leader. And gives him or her, kasi hindi lang lalaki, kundi he gives him or her a vision. A vision is a mental picture of a preferred future. A mental picture of a preferred future. So yung ibibigay ng Panginoon, he raises up a leader. Kung meron gagawin ng Diyos, meron akong ikikwento sa inyo. Alam ninyo na, nagpunta kami ng Tarlac noong
Sunday afternoon, galing dito, nagpunta kami ng Tarlac at nakarating kami doon na mga 2 hours, 3 hours lang na drive. Ako yung nagda-drive. Dumating kami doon sa isang tinatawag na a place called Piñel. Sino nakarinig na noon? A place called Piñel. Parang, ano ito? Parang prayer mountain na pinagdadausan ng camp. Bago nagkaroon yan, ay year 1970, meron doon sa bato na kung saan naroon pa sa ngayon sa place nila, ay merong mga missionary na nalalangin doon sa batong yun. 1972 to be exact. 1972. May pumunta doon sa lugar na yun. Bundok yung lahat na nalangin para sa lugar na yun na mangyari ang kalooban ng Diyos. After sa ngayon, 1992, nag-umpisa na silang gumawa-gawa doon, pero napakaraming mga challenges din hanggang sa nabuo ng mga nakaraang taon lang, right after pandemic, nabuo itong ganito. Ang sinasabi ko is that ang ginawa ng Panginoon doon, nandoon pa din yung bato. At meron silang picture na ipinakita na nandoon yung mga missionary na pray for that place. Pinanalangin nila yung lugar na yun. Nabanggit ko lang yun, naalala ko lang dahil when God wants to do something in the earth, He raises up a leader and gives him or her a vision, a mental picture of the future. Pagkatapos nun, pagkatapos ng gagawin ng Diyos, He then surrounds that leader with others whose gifts and abilities can contribute to the fulfilling of God's purpose para mapangyari. Amen. Magbibigay ang Diyos ng tao, nasusupport, magbibigay ng kanilang mga giftings and abilities din. Amen. Upang mapangyari ang vision na inilagay ng Panginoon sa tao o sa leader. Amen. And I thank God sa mga tao na sumusupport sa ministry na ito. Amen. Amen po ba? At hindi lamang tayo nagsusupport sa isang tao, but we are supporting or we are serving the Lord. Katulad ng sinabi ng Panginoon, na sinabi ng Bible regarding si Samuel. Samuel served the Lord, right? Samuel, he served the Lord by serving Eli. So si Eli was the priest. Pero naglingkod ng Panginoon, gustong-gusto ko yung sinabi ng verse ng talata na yun, that Samuel served the Lord. Sino ang siniserve niya? Si Lord. By serving Eli. So siniserve niya si Eli on the natural, pero talagang ang pinaglilingkuran niya ay ang Panginoon na nagbigay ng vision at calling kay Eli. So yun din ang maging attitude natin. That we are serving not only na nagsiserve tayo sa church, sa tao, but we're serving the Lord through serving sa pamamagitan ng pagsiserve sa tao at sa ministry. Amen. Amen. Meron lang akong quotation na i-quote ng mga talata, rather quotation, and then mag-close na po tayo. That we should be serving as a team. Hallelujah. All of this is not about people, rather it's not about paglilingkod sa tao. All of this is for people na papaglingkuran natin. But it's not about serving people. It's not, hindi lang ito para makapag-gumanda, tayo ng magandang church. It's not about that. It's serving the Lord. Paglilingkod sa Panginoon at ang nais natin na mapangyari ang kalooban ng Panginoon sa generation na ito. Ang Lord, narito kami, gamitin mo kami. Lord, hindi kami mawawala sa scene, hindi kami mawawala sa generation na ito without making an impact. That is my prayer. Yan yung vision natin, that we are here to make a difference. We are not here, hindi tayo nandito lamang just to consume space. But we're here to make a difference in the lives of people. Amen. Amen. Nais natin umabot ng mga tao. Maipakilala si Kristo. Palaguin sila sa pananampalataya at i-fulfill nila ang purpose ng Diyos sa buhay nila, sa generation na ito at sa susunod na generation. Amen. Amen.
Amen. Praise the Lord. Mag-ano lang ako, mag-quote lang ako patungkol ito sa team. Of course, tayo ay naglilingkod na sa team, but sa team, halimbawa sa mga volunteers o sa ating lahat, i-quote ko lang ito. It is important for a team ministry or team support ministry, no? Mga volunteers, sa volunteers natin, sa pagbo-volunteer. It is important for the volunteers or the support or team ministry that we are not in competition with others. Gusto ko sabihin sa atin ito, hindi ko man nasasabi ito sa group natin. I'll just take this opportunity na sabihin ko sa inyo. Halimbawa sa mga volunteers, huwag tayo, including myself, huwag tayong magkaroon ng kompetensyahan sa isa't isa. Huwag tayo magkaroon ng attitude. Huwag kayong magkaroon ng attitude na makikipagkompetensyahan kayo, lalo sa akin. Kasi hindi ako nakikipagkompetensyahan sa inyo. Amen. Tapos na ako doon. Amen. At huwag kayo magkakaroon ng pagkokompetensyahan sa isa't isa. Kung gusto ninyong maging pagpapala ng gusto sa Panginoon. Ingatan ninyo that spirit of competition. Amen po ba? Amen. It is important for a support team, volunteers or team ministry that we are not to be in competition with others, nor should we be territorial about our position. Ibig sabihin ng territorial sa posisyon, halimbawa sasabihin natin, of course, where there is order. Pero yung ba parang yung posisyon mo, kaya alam niyo ba kung bakit merong mga nangyayari ng mga politika sa politics na hindi ayaw nilang iwanan yung mga posisyon nila? Kasi tawag doon, territorial sa posisyon. Wala talagang puso sa paglilingkod. Ang puso ay nasa posisyon. Kasi sa posisyon ay merong mas malaking pera. Kapag nasa mas mataas na posisyon. Kaya nagiging territorial sila sa posisyon. Ibig sabihin, dapat akin to. Sa ministry, hindi dapat na magkaroon tayo ng gano'n. Kasi naglilingkod tayo, hindi para sa ating sarili, kundi para sa tao. True success in team ministry, ang tunay na tagumpay ng team ministry is not when you outshine others. Right? Ano ibig sabihin na outshine others? Ibig sabihin na sumikat ka, tapos sila nagmukhang ewan. Nagkamali sila sa music team, nagkamali sila, tapos ikaw, galing mo. Na-outshine mo, kala mo success ka. No? Pagdating sa team ministry, hindi yun ang true success. Amen. Kaya hindi kayo nagkukompetensyahan sa isa't isa. Hindi kayo mas makinang ika. Pero lang sa... hindi kayo mas kumikinang, mas nakikita. Amen. Amen po ba? Does this make sense? Yes. Kasi sa ministry, kung hindi ninyo iingatan yon, gano'n ang mangyayari. Marami sa mga churches na gusto nila, especially sa music team. Praise the Lord, bakit ba ito music team? No, really, sa music team, nagpapasikatan yan. Kala mo kagaga. Tapos, kung sino mas mahusay at mas magaling, parang kala mo, mas magaling sila. Right? Para bang sa basketball, pag naglalaro kayo yung basketball, pag nakashoot ka, ang tawag, tapos balik ka sa court, ang tawag dyan, takbong mayaman. Kasi parang feeling mo. Ay, ganun din. Parang pag ang ego mo, basahin na lang natin siguro ito. True success in team ministry is not when you outshine others. True success is when the team functions at its full potential. Sa pagbubuo ng Panginoon sa team, ang team na yan ay mayroong full potential. Sila, pag nagsama-sama. Ang success ng team na yan ay hindi kung ang isa ay nag-outshine. O, tingnan nyo, mas magaling ako. Magaling ko magpa-awit. Kayo, me, wala ka. Hindi ganon. Mas magaling ako mag-gitara. O mas magaling ako mag-recite. Diba? Hindi doon. Sa team ministry, meron kayong full potential na gustong magamit ng Panginoon para sa vision. Yun yung ilalabas ninyo. Hindi ilalabas ninyo
ang iyong sariling galing para lamangan ang isa't isa sa inyo. Amen. Ganon din yan sa kung saan mang area, sa pamilya. Amen. Pamilya nga, di ba? Nagpapasikatan pa yung dalawa. Mas mahal ako, di ba? Ang sabi ni President Ronald Reagan, sabi niya, there is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn't mind who gets the credit. Wala daw po limit ang magagawa ng isang tao na wala siyang, I don't care kung anong, where he can go if he doesn't mind who gets the credit. Alam ba, sa team, pag may gawin, hindi mahalaga kung sino yung mapupuri. Pero kung anong dapat gawin. Amen. Hindi mahalaga kung siyang purihin. Papuri sa Panginoon kasi team tayo. Pag pinuri ka, hindi puri ako. Pag nakashoot si Steph, hindi shoot ng lahat ng Golden State. Score nila lahat. Amen. Hindi yung pag nakashoot si Steph Curry, sabihin ni Clay, mas magaling pa naman ako. Champan. Right? So nagkukompetensyahan. Kapag gano'n na, nasira ng team nyo. Amen. Nananalo man kayo, pero ang problema dyan, sira ang team nyo. Amen. Yung espiritu ng unity sa team, nawala na yan siya. Praise the Lord. Last quotation dito, ministry was never meant to be an extension of one's ego. Tandaan natin. Katulad ng binabanggit natin kanina, hindi tayo nagpapa-outshine sa isa't isa. Hindi tayo, mas nagliliwanag tayo. Right? Mas nakikita tayo, mas magaling tayo. Ministry was never meant to be an extension of one's ego. Never meant to be. Pero unfortunately, sasabihin ko sa inyo, ang dami ko na na-experience sa music team, sa iba't ibang mga churches, na kung hindi natin iingatan ang bagay na ito, mas tinataas natin ang sarili natin kaysa sa iba. Ministry was never meant to be extension of one's ego, but an expression of God's love. Tandaan natin sa paglilingkod, saan man tayo, sa music ministry, sa media, sa usher man, naglilinis ka man ng nagwawalis ka dyan, atin lahat. Amen. Ang tagumpay natin, tagumpay ng lahat. Ang tagumpay mo, tagumpay natin. Ang kasiraan mo, ay kasiraan ng team. Kaya huwag mong sisiraan ang team member mo. Amen. At magkaroon tayo ng unity sa isa't isa. Huwag kang magsasalita ng laban sa team mo, member mo, para maitaas mo lang ang sarili mo sa kay sino man ang namumuno. Amen. But you guard one another as a team, sapagkat kayo ay iisa. Amen. Sa team, sa basketball, halimbawa, kaya mas malaki yung Golden State Warriors. At nasaan? Nasa harap. Kasi yun ang dala-dala mo. Amen. Ang Curry, nasa likod. Maliit. Pero ang dala-dala mo ay team. Nandito. Kasi kayo yun. Last verse, binasa ko ito kanina, then we will close. Binasa ko ito nang umpisa tayo. Philippians chapter 2, verse 1 to 4. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan, ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig. Hallelujah. Nangusap sa akin itong talatang ito, na ganun pala dapat ang buhay Kristiyano. Ganun pala dapat. So nakita ko sa sarili ko, praise the Lord, kung hindi pala ako ganun ba, nag-isip-isip ka. Kasi, yamang mayroong kasiglahan ng buhay Kristiyano. So dapat ang buhay Kristiyano ay masiglang tunay. Masiglang tunay. Masayang tunay yun. Kailangan lang natin ang nire-revive. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig, yung comfort ng pag-ibig. So laging kahit na ikaw ay may nararanasan ka man ng mga challenges, for example, ay meron ka pa rin comfort. Lord, I am loved. I am highly favored. Panginoon, salamat sa iyo that you are always by my side. Amen? So naku-comfort ka niyan ng pag-ibig. Mayroong pagpakikiisa ng Espiritu. So you know, there is a Holy Spirit working on the inside of you.
at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Yan yung buhay Kristiyano. Lubusin ninyo, sabi ni Paul, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. So sa kabila ng karanasan ninyo bilang Kristiyano, ito ang idagdag ninyo. Lubusin ninyo. Ang sabi niya, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mapuklod kayo ng iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Hallelujah! Magagawa natin ito kapag, nauna na ako sa verse, kapag tayo ay hindi makasarili. Na nakasentro lamang sa sarili. Kasi kapag sarili na natin na nasunod, agenda ko to, ako itong gusto ko, doon na nagkakaroon yan siya ng hindi pagkakaisa. Kaya hindi na yan siya nagkakaroon ng isang kaisipan, hindi na nabubukod ng isang pag-ibig, kasi makasarili na, sarili lahat. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin. Kakaiba yan. Kasi sa mundo, talagang makasarili ang mundo ito. Uunahan ko kayo sa pila. Basta ako mauna. Pagkaya sa traffic, lakat ka lang ng konti. Mapapira ka. Kasi umuusbong ang sarili. Amen. Pero iba yan siya sa mga buhay Kristiyano. Ang sabi niya, huwag kayong gumawa ng anuman dahil lamang sa pansariling layunin. Kaya dapat mong i-check yung ginagawa mo. Lord, pansarili lang ba ito? O para sa ikabubuti ng lahat? Sa tahanan, for example, sa bahay, may responsibilidad ka, hindi mo gagawin. Pero isipin mo, Lord, sarili ko ba lang ba na ko dito? Nakakatulong ba ako sa mga magulang ko? Nakakatulong ba ako sa kabuuan ng pamilya? Ito ba, Lord, ang ginagawa ko? Pansarili lang ba ito? I-check mo nga ako, Lord. Kasi kung pansarili lang, Lord, tulungan mo ako. Na malagay ko ang heart ko para sa katawan. Amen. Katawan ni Kristo. Sa halip, anuman dahil sa pansariling layunin mo, pagyayabang. Ay, dugtong doon. Pagyayabang iyong pagtataas mo lang sa sarili mo. Right? Sa halip, bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. That's really something. Amen? Kakaiba yan siya ng ugali. Ang hirap niyan sa laman. Pero kung tayo ay matututo sa pag-ibig, makikita natin ang kapatid natin, kapwa natin ay kapatid natin at kabahagi ng katawan ni Kristo. Makikita niyo, magiging madali yan siya. Kung tayo ay mamumuhay sa agape, sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin, magiging madali yan siya. Pero kung tayo ay magiging makasarili, napakahirap niyan. Bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyo ang sa inyong sarili.